Welcome back to my channel. I'm Winpy TV. Nagba-vlogs nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot na natural. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, may simbolo pong ganyan. Kung mahilig po kayo dito sa binablogs ko ng iba't ibang uri na natural na halamang gamot, pagtitips tutorial at iba pa, pwede pong pakishare sa friends and family at iba pa ninyong kakilala. Bali, ang ititips tutorial ko po ngayon, yung mga sakit na laganap kapag panahon ng tagulan, uso, laganap, or nauuso siya kapag panahon ng tagulan, yung mga delikadong sakit. Iisa-isahin ko po yan. Pagdating sa dulo, may tips tutorial po ako dyan na pwede na gumaling yung sakit ninyo o pwedeng mawala yung kalahati, yung mga sasabihin ko mga sakit kapag panahon ng tagulan, usong-uso. Tips number 1, uso ng sakit kapag tagulan, yung diarrhea. Saan nga ba nakukuha ang diarrhea? Ang diarrhea nakukuha sa maduming pagkain at madumi na nahawakan mo, tapos napasa sa pagkain mo, tapos yung mga inumin, pagkain nga, mga nahawakan mo, kagaya ng example, pumunta ka sa public toilet, maraming tao doon na hindi naghuhugas ng kamay, then pumunta ka rin, nag-CR ka, hindi ka rin naghugas ng kamay, tapos nagbayad ka ng coins, sinuklian ka ng coins doon, siyempre napakadumi ng coins, milyon katao na hawak niya, tapos galing sa CR, siyempre napasa na yung mga bacteria dyan, or germs, di ba? Tapos yung pagtatay nga, yung pagtatay, pagdudumi, kapag ikaw ay kumakain, hindi ka naghugas ng kamay, tapos galing ka sa basurahan, galing ka nga sa CR, pwedeng makain mo na yung mga bacteria or germs, masubo mo yan, dyan na magkakaroon ng pagtatay. Ito po ha, take note, ang pagtatay po ay pwede pong magkamatay. Ako po nagsasabi sa inyo, kapag kayo nagtatay o nagdudumi, huwag niyo pagwalang bahala, kasi may namamatay po dyan. Kapag naubusan kayo ng tubig, pwede kayong mamatay or mahina kayo, maubos yung tubig niyo sa katawan. Kapag naubos yung tubig niyo sa katawan, pwede kayong makumpine sa hospital, di ba? Lalaking bill niyo. Yan po ay panoorin niyo yung video na ito mula umpisa hanggang sa uli. Yan po yung tips number 1. Tips number 2, dahilan ng pagkakasakit kapag panahon ng tagulan, yung dengue. Saan nga ba nagagaling ang dengue? O mga anong bagay ang pinanggagalingan ng dengue? Example, may flowering bees ka sa bahay, tapos yung flower bees mo isang buwan nang hindi napapalitan yung tubig, yan, pwede pong mamahay yung lamok or mangitlog sa flower bees ninyo kahit nasa loob ng bahay yan. Kapag may nakapasok dyan na lamok or dadami yan, kahit sobrang linis mo sa bahay, basta may flower bees ka na isang buwan nang hindi napapalitan, talagang magkakaroon ng lamok. Ay kung may dengue yan, okay, malaking gastos yan. Kapag nadinggi ka, makukumpine ka, maraming tuturukan ka ng pang anti-dengue, di ba? Yan po yung tips number 2. Tips number 3, uso na sakit kapag tagulan, alipunga. Ano po ba ang alipunga? Ang alipunga po ay yung example, yung paa mo, nabubutas siya, tapos nabaho, nabubulok, may butas-butas nga, nabaho, nabubulok, tapos makati, lalo kung gabi, sobrang kati niyang alipunga. Yan po nagagaling yung alipunga kung saan nagagaling. Example, nakapaka, bumaha, umulan, dumaan ka doon sa sapa, dumaan ka sa kanal na madumi, dumaan ka sa ilog na madumi, ay nandun yung ihi ng daga nga, ihi ng hayop, ng kung anong hayop, ihi ng tao, dumi ng hayop, dumi ng tao, basura. Yan, pwede ka po magka-alipunga pag dumaan ka sa sapa, ilog, kanal na madumi. Ano pa mang uri ng tubig kapag umulan tapos madumi, tapos na doon ka dumaan o lumusok o lumusong, tapakan mo yun, nakapaka, pwede ka magkaroon ng alipunga. Sa gabi, makating yan, tapos nabubutas yung paa mo, tapos bumabaho yan pag nabutas. Habang nabubutas yan, sarap ka kamutin kapag gabi. Yan po yung tips number 3. Tips number 4,
Uso ng sakit kapag tagulan yung pag-uubo, sipon o yang usong-uso po yan, sakit na yan kapag tagulan. Iwasan po, pwede pong maiwasan yan. Mamaya ko po sasabihin sa inyo kung paano maiiwasan yan. Ubo, tagulan kapag galing ka sa init, inabot ka ng ulan, sipon, pwede ka nang lagnatin. Yan po yung tips number, ano ba tayo? Tips number 3. Tips number 4, uso na sakit kapag tag-ulan, yung hika. Hika, tama. Ang hika ay lumalala kapag panahon ng tag-ulan. Alam mo bakit? Kasi yung symptoms ng hika, bawal yan sa aircon, sobrang lamig. Bawal yan sa tag-ulan, or di ba may malamig ang klima, sasasal yung hika mo. Kaya lumilibat kapag malamig yung panahon, lalo kung December. Yan po yun, tips number 4. Tips number 5, uso na sakit kapag tag-ulan, yung anong tawag dito? Buni. Alam niyo bakit buni? Kasi ang buni, nabubuhay sa medyo yung damit mo basa-basa. Siyempre kung yung mga damit mo nabasa tapos hindi mo pinatuyo, sinuot mo, pwedeng tirahan ng mga bacteria yan or germs. Tapos yung palang sinampay mo na yan, nadakita ng ano-anong dumi, doon na tumubo yung buni mo. Delikado yan kapag may buni. Iwasan po na magsuot ng damit kapag nasuot mo na tapos sinampay mo, pwede ka magkaroon ng buni. Yan po yung tips number 4. At ito po yung tips ko sa inyo para gumaling yung mga sakit na yan. Dun sa nasabi ko sa inyo, yung alipunga, pwede pong gamutin ninyo yan. Ito po, step by step. Kapag ikaw ay may alipunga, mag-iinit ka lang ng tubig, pakuluin mo sa 3 to 5 minutes, tapos lagyan mo ng kaunting asin, then kumuha ka ng planggana. Yung planggana, aluminum, wag plastic, kasi maluluto yan yun. Tapos ilagay mo ang mainit na tubig, lagyan mo ng asin, samahan mo ng kaunting 3 patak na alcohol. Wag maalat ha, yung kasagaran yung asin, yung katamtaman lang, timpla. Tapos kapag maligam-gam na, itats ninyo ng daliri ninyo, kung kaya na ng balat ninyo, kung saan kayo may parte na alipunga, ibabad ninyo. Gabi-gabi gawin ninyo hanggat hindi naigi. Mag-init kayo ng tubig, lagyan na ng kaunting asin, may alcohol, gabi-gabi. Ako po nagsasabi sa inyo, kalahati mawawala po yung alipungan ninyo, or tuluyan ang mawawala kapag ganyan yung ginawa ninyo sa sabi ko. Ito po yung tips ko sa inyo para gumaling pa rin yung mga paano ninyo maiwasan naman yung dengue. Tuwing 1 linggo, palitan ninyo yung flower base ninyo. Kung may mga gulong doon sa labas ng bahay niyo, gulong, or mga pwedeng maistaka ng tubig na matagalan na pag umuulan hindi nyo alam, yung mga alulod, linisan ninyo tuwing 1 linggo kung ayaw ninyo madinggi. Yung mga takip ng grapon, mga jar, mga stopper, etc. Kung ano pa mga pwedeng pagtaguan dyan ng lamok o maipunan ng tubig, yan, pwede mo maiwasan po yung pagkadinggi or mag-pest control kayo tuwing kalahating buwan. Kung sisipagan pa kayo 1 linggo, kukontrol mo yung mga lamok kung mag-pest control ka. Yan po yung tips ko sa inyo. Ito yung tips ko naman sa iyo, kung kayo may buni, maiiwasan mo rin na magkabuni. Huwag ka nga magsuot ng damit na madumi. Ang gamot po sa buni ay napakasimple, napakamura. Bumili kayo ng 1 buong bawang. Sa 1 buong bawang, kumuha lang kayo 1 piraso or 1 butil. Balatan ninyo ang bawang or garlic. Kung hindi ninyo alam yung bawang, garlic sa English. Pagkabalat ninyo, remove yung balat, yung pinakandulo ng bawang ng 1 butil, tapyasin ninyo or slice ninyo yung dulo. Kung saan may slice ng dulo ng garlic or bawang, example, ito yung nabalatan ko na, yung na-remove ko na yung balat niya, sugatan ninyo yung dulo. Tapos kung saan parte na may buni kayo, kuskusin ninyo tuwing gabi or 2 times a day. Kuskusin ninyo kung saan parte kayo may buni. Kaso lang yun ay medyo mahapdi, pero magaling yan. Talagang 100% nakakagaling ng buni yung bawang. At yan po yung
tips ko sa inyo, yung tips number 3 para maiwasan yung sakit. Ito naman po yung tips ko, the last tawad. Paano maiwasan yung diarrhea? Ganito, pag ikaw ay kumain, magsabon ka, maghugas ka sa running water, then saka kumain ka. Pag galing ka sa CR, maghugas ka, magsabon ka, maghugas ka. Pag galing ka sa public toilet, maghugas ka. Tapos yan, ayun lang. Alam niyo po ba yung paghugas ng kamay? Buong mundo tinuturo yan, lalo kung nasa food safety ka o food handler ka. Yan po yung unang-unang inaturo sa food handler, paghugas ng kamay. Alam niyo bakit? Saan nanggagaling yung mga germs or bacteria na doon sa kinakain ng tao na papasa? Siyempre sa kamay. Napakadumi ng kamay natin kung saan tayo humahawak. Kahit ipasilip mo sa microscope yan, milyon yung nakalagay dyan na germs sa kamay mo. Kahit nahugasan mo na yan, hindi pa matanggal lahat yan. Yan po yung last tips ko sa inyo na para maiwasan nyo yung diarrhea. Okay? Sana po may natutunan kayo sa pag-tips tutorial ko tungkol sa kapag panahon ng summer, usong-usong sakit. Panoodin po ninyo hanggang sa una, hanggang sa huli para mayroon po kayong natutunan. Likes and share. Pakisubscribe po kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa channel ko. Sana po ay mayroon po kayong natutunan sa pag-tips tutorial ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. I am Will TV. Bye bye. Thank you for watching.